Ano ang ginagawa ng pagbaba ng timbang sa iyong katawan at utak? Sa unang linggo ng pagpapapayat, madali lang ito sa pamamagitan ng pagkain ng mas masustansyang pagkain. Pero habang uma-adjust ang metabolismo mo, bumabagal ang calorie burn, kaya mas humihirap ang magbawas pa ng timbang. Mas lalo pang sumasama ang laban kapag tumataas ang gana mong kumain, habang unti-unting nawawala ang taba sa katawan. Pero sulit ang sakripisyo. Bukod sa mas mababang panganib ng sakit sa puso, high blood, mataas na cholesterol, at type 2 diabetes, napag-alaman ng mga siyentipiko na ang pagbawas ng 500 gram na timbang ay katumbas ng 2 kilo na bawas sa pressure sa tuhod. Ang pagbawas ng labis na timbang ay nakakabawas ng strain sa blood vessels, agpapabuti ng blood flow papuntang utak, at nagpapasigla ng brain function. Sa ilang pag-aaral, ang mga taong sumailalim sa weight loss surgery ay nagpakita ng improvement sa memorya, konsentrasyon, at problem-solving skills sa loob lamang ng 3 buwan. At ayon sa mga brain scan, ang mga taong nagbawas ng timbang at na maintain ito ng 9 na buwan, ay mas kaunti ang reaksyon sa mga larawang may pagkain mataas sa calories. Bumaba ang activity sa reward centers ng utak habang tumaas naman ang aktibidad sa self-control areas. Ibig sabihin, kapag natutunan mong kontrolin ang cravings sa simula pa lang, mas madali mo na itong makokontrol sa hinaharap. Sa madaling salita, gaya ng ibang bagay, mas gumagaan ang pagpapapayat sa paglipas ng panahon, basta tuloy-tuloy ka lang. Ako po si E.A. Alberto Santos, nagpapaalam muna. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan.